Sports 5, Manong Tus Almazan. Masalimuot nga po ang pagkalaglag ng Alas Pilipinas Men sa FIVB World Championship. Natalo po ang Pinas sa Iran matapos nga po ang mainit na 5 sets sa kanila pong huling preliminary round game. Lamang 2-1 ang Alas Men pero naipwersa ng Iran ang deciding 5th set. 6 na match points ang hawak ng Alas. At sa dulo nga po ng laro ay lamang ang Pilipinas 19-18. Isang kill block ang dapat nagbigay po ng panalo po sa bansa pero pumabor po sa Iran ang net touch challenge nila. At dahil nga po wala na pong momentum, bumigay po ang Pilipinas sa dulo at naitakbo pa rin ng Iran ang panalo. Final score 21-25, 25-21, 17-25, 25-23 at 22-20 para nga po sa Iran. Pasok na po sila sa round of 16 ng Worlds habang ang Pilipinas po ay laglag sa torneo matapos ang isang panalo sa 3 laro. Good performance pa rin po para sa ating tropa. Mabuhay ang Alas Men. Samantala, mangiyak-iyak si Alas player Kim Malabunga dahil po sa late game error ng Team Philippines. Ang Black sana ni Malabunga ang nagpanalo sa Pilipinas matapos pong supalpalin ang hataw ni Ali Hangparest. Pero sa net touch challenge ng Iran, napatunayan na tumama ang kamay ni Malabunga sa net. Tumama ba? Wala naman na. Oo, tumama ba? Ito nga po, aminado si Malabunga sa nangyari at paulit-ulit siyang humingi ng tawad ukol nito. Sa kabila naman ng pagkatalo, marami raw makukuhang positibo para sa ipinakitang galing ng Alas Pilipinas sa nasabing laban. Bawi next time. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, pinapurihan po naman ng Team Iran ang Alas Pilipinas matapos nga po ang kanilang 5-set thriller kagabi. Ayon kay head coach Robert Piazza, ang desisyon niya na mag-last-minute challenge ay bigla na lamang niyang napagdesisyonan. Nung una nga daw po ay handa na siyang tanggapin ang pagkatalo sa Pilipinas. Sa kabila po ng kanilang panalo ay sinabi po ni Piazza na narapat lamang po na makasali nga sa Final 16 ang Alas. Napabilib din siya ng Alas sa number 77 sa buong mundo, sa buong mundo kung paano nga nila pinahirapan ng Iran na second highest ranking Asian team. Samantala, nagbabalik naman po sa Northport Batang Pier ang forward si Von Pesumal. Base nga po sa ulat ng Spin.ph, 1 taong kontrata raw ang pinirmahan ni Pesumal. Yan ngay matapos daw, hindi ma-renew ang kontrata sa Barangay Ginebra, San Miguel. Dati nang naglaro para sa Batang Pier si Pesumal matapos kunin sa Special Gilas Draft noong taong 2016. Nangyaring paglipat niya bago ang formal na pag-takeover ng Pure Blend Corporation sa prangkisa ng Northport sa PBA. May nakahanda po naman daw pong plano ang UAAP Season 88 host na University of Santo Tomas sakali pong bagyuhin ang opening ngayong araw. Mukha po namang hindi yata mangyayari ito, yung bagyo. Sa report nga po ng opisyal na student publication po ng USTE na The Varsitarian, ililipat nila sa Lunes ang opening kung masyadong malakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Mukha pong hindi yata, so you can open gracefully nga sana po. Pero tuloy daw naman pong kung sakasakali mahina lang daw yung ulan. Kalalabas po lamang ng bagyong Mirasol kahapon pero nagpapaulan daw ngayon ang habagat, sabi po ng Pag-asa. At ang bagyo pong Nando ay nasa Philippine Area of Responsibility na. Gaganapin po sa UST Open Field ang opening sa Open Field. Sisimulan po ng ang misa bago ang mismong seremonya mamayang alas 6 ng gabi. Ay, sa Open Field pala ito. Ayun naman pala. At yan po'y mapapanood rin sa One Sports, UAAP Varsity Channel at maging sa Pilipinas Live app. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!